Hello lovely soul, and welcome back po sa aking channel. Ngayon po lovely soul ay i-share ko sa inyo na mahalagang kapag nagdesisyon tayo sa isang bagay or sa isang sitwasyon na nangyayari o nangyari na sa ating buhay ay napakahalaga po na pag-isipan nating mabuti. Yung kapag nagdesisyon tayo, dapat ay mangingibabaw pa rin yung light and harmony sa bawat panig, okay? At kung kayo naman po ay nasa mataas na emotional, okay? Kung kayo ay emotional, maaaring makapagdesisyon kayo ng hindi maganda. Okay? Kaya kung kayo po ay emotional, ay mahalagang mag-reflect muna kayo. Okay? Magmuni-muni muna bago gumawa ng desisyon para magiging maayos ang kalalabasan. Okay? Ng iyong magiging desisyon. Tanungin mo ang iyong sarili. Excuse me. Kung ano ba ang pinakamahusay na posibleng resulta sa gagawin mong desisyon. Okay? Para sa lahat. Sa bawat both sides, kung ano ba yung magiging pinakamahusay o pinakamagandang posibleng resulta sa gagawin mong desisyon. At i-invite mo ang iyong higher self or ang iyong higher power para i-lead ka niya for your highest good, okay? Halimbawa, kung sa marriage mo ay nagsasuffer ka na, okay? Alam mo naman na nagsasama na lang kayo dahil sa anak nyo or dahil sa iniisip nyo yung sasabihin ng ibang tao, pero nagsasuffer ka deep inside of you, nahihirapan ka, maybe it's time for you to think about it, okay? If you have all the reasons, kung mayroon ka ng lahat na rason para gumawa ng desisyon, maybe it's time for you to think, okay? Bakit ko po ito nasasabi sa inyo? Kasi ako po ay ikinasal noong 2009. And kamakailan lang, nagkaroon po kami ng isang anak. And kamakailan lang is nag-decide kami or nag-decide ako na mag-set apart na kami. Okay? Dahil sa kapag mag-asawa kasi, dapat emotionally, spiritually, physically, financially, sexually, dapat magkatuwang kayo, di ba? Kaya lang po sa amin is hindi ganun yung nangyayari. Pero mabuti siyang tao. Mabuting tao yung naging asawa ko. Kaya lang, hindi siya naging mabuting asawa. Okay? So, magkaiba yun sa mabuting tao kaysa sa mabuting asawa. So, magkaiba yun. And, nung mag-asawa pa kami is nagkakaroon kami ng mayroong gap na tinatawag, okay? Yung hindi maganda yung
hindi maganda yung communication namin. So, kaya nag-decide kami na mag-set apart na, okay. Actually, ako yung unang nag-decide na mag-set apart na kasi, yun nga po, kung hindi na maganda yung kinalalabasan ng pagsasama is, kailangan nang mag-decide, okay? Kaysa naman sa nahihirapan ang both sides, di ba? And nakakatuwa kasi umayon naman sila sa akin. So, kahit nagdesisyon ako na gano'n na mag-set apart kami, pero nangibabaw pa rin yung light and harmony sa bawat both sides. Okay po? So, yun po yung ibig kong iparating sa inyo na kung gagawa kayo ng desisyon sa isang sitwasyon or sa isang pangyayari sa buhay nyo, mahalaga pong sa paggawa natin ng desisyon is mangibabaw pa rin yung peace, yung light, yung harmony sa bawat panig, okay? Kaya lagi nyo pong iisipin, pangmuni-munihan nyo muna bago kayo gumawa ng desisyon sa isang sitwasyon or pangyayari sa buhay nyo. Okay po, lovely soul? So, yun nga po, nag-decide kami na mag-set apart at maganda ang naging resulta. Maganda ang resulta ngayon na naging mag-best friend na lang kami, magkaibigan na lang kami para sa anak namin, sa nag-iisang anak namin. So, maganda yung kinalabasan. Nangibabaw yung love, yung peace, yung harmony. And kapag ganun po yung ginawa nyo, is maa-attract nyo palalo yung peace and harmony na sa buhay nyo. Okay? So, magiging maayos at matiwasay ang lahat. Okay po, lovely soul? So, yun lamang po ang mai-share ko sa inyo. I hope na may natutunan kayo. And kung may natutunan po kayo, like, share, and subscribe po sa channel ko. Free lang po ang mag-subscribe, okay? Thank you. God bless, and I love you.